Hi everyone, good evening. I'm Alexandra Cacho from BSIT 2A and the video po natin for today is GUI Python and ang napili ko mong application is Shoes Inventory. Papakita ko po sa inyo yung mga codes in a second. Good evening everyone. So, this is what my code consists of. Sa code na to, meron akong database setup or tinatawag din nating database table structure. Yan. Etong part na to, ito yung sinasabi kong database structure. Saan yun? Nandun yung ano. Ayan. Ito, sinasabi kong database structure. Ayan. Tapos, ay database setup. Kasi ito naman yung sinasabi ko na database table structure. Ayan. Yung may create table if not exists. Shoes. Ang shoes dito is my table name. Table name. Tapos, itong shoes DB naman, yan po yung pangalan ng aking database structure. Aking database structure. Kagaya po sa ipapakita ko sa next video. So, ang pinapakita ko po ngayon is my database table structure. It consists of ID, the auto increment ID, the brand of the shoes, the size of the shoes, and the price of the shoes. They consist of 4 columns. Ayan. Nakita nyo naman po siguro ang tinutukoy kong table structure. So, ngayon naman po, pupunta naman po tayo dito sa add shoe to the database. Dito, sa code na to, is mag-i-insert tayo ng brand. Mag-i-insert tayo ng value. Ng brand, ayun ito pala. Ng brand, size, at saka ng price. Ayan. Ito, if brand and size and price. Ayan, ito ulit yung pangalan ng database ko. As meron din dito, insert into shoes brand, shoes size, and shoes price. Then, the values are unknown kasi tayo mismo maglalagay. Tayo mag-fill in ng mga outputs dun sa ng mga values dun sa output. Ipapakita ko. And then, right after, natin mag-fill ng mga i-add nating shoe brand, shoe size, at saka shoe price. Ito magpapakita. Success. Shoe added successfully. Ayan. So, matry. Sige. Papakita ko yung output. Nag-add. Ayun. Eto. Add shoe. Please fill all the fields. Okay. Kunwari, eto. Shoe ID. Nalagay ko 1, 2, 3, 4. Then the brand. Kunwari, Adidas. Size. Sabihin natin. Size 40. The price, sabihin natin 1.5. Tapos ang gagawin natin dito is add shoe. Ayun.
Yung sasabi ko kanina. Shoe added successfully. Ayun, pumunta dun sa taas. Ayun na. Na-add na siya. Galing, di ba? Ngayon naman, na-try natin mag-delete. Try natin mag-delete. Please enter a shoe ID. Okay. Shoe ID daw. Hindi tayo. Ay, sige. 1. Ayan. Then, delete shoe. Shoe deleted successfully. Okay. Ayun, nawala na siya. Na-delete. Okay. Update naman. Add ulit tayo. 1. Brand. Converse naman ngayon. Size 41. Price, gawin natin 2K. Sige. Add shoe. Paano naman pag mag-update tayo? Mag-update tayo ng shoes. Please fill all the fields. Okay. How am I supposed to update this? Okay. Are, 2. Then, sabihin natin, instead of Converse, sabihin natin, ano ba bang ibang, brand ng shoes? Adidas, Nike pala, Nike. Size 42. Price will be 2,500. Ayun. Update. Shoe updated successfully. Try natin pindutin yung okay. Ayun! Nag-update siya. Yan po yung all-in-all content po ng aking code. Ngayon, balik po ulit tayo sa code. Paano ko naparan yan lahat. Now, after natin sa add shoe, punta tayo dito sa delete shoe. Okay. Katulad ng in-explain ko po kanina, sa add shoe, kung paano tayo nakakapag-add sa ating database is eto. The insert into. Insert into, yan kasi syntax po ng ating pag-add sa ating database. Ganun yung process ng ating pag-add ng value. Pag-add ng value sa ating database. Ngayon naman, sa delete shoe from the database, ayan. Ang syntax naman po ng delete is delete from shoes where ID, the shoe ID, which is either 1, 2, or 3, or 4. Tulad ng pinakita ko po kanina, paano ako nakapag-delete. Ganon siya magdi-delete. Yung ID ng shoe, yun yung i-enter mo para mag-delete siya ng item from the inventory. Ayan. Then, after nyo makapag-delete ng shoe inventory, eto, magpapakita siya sa taas or sa gitna. Success. Shoe deleted successfully. Ayan. Ano ba yun? Katulad ng nag-appear kanina ng message box or ng box na parang may message. Yun yung tinatawag natin message box. Ayan. After naman ng delete, meron naman tayong after ng add at saka ng delete, meron naman tayong ditong update shoe.
So, katulad din po na pinakita ko kanina sa update, nag-select po ako ng shoe ID, brand, and size, at saka ng price para makapag-update. Or to change the values ng isang item sa ating inventory. Ang syntax naman po ng ating update is update shoes, set brand, size, price, wear ID. ID1, ID2, ID3, ID4, ID5, kahit ilang IDs. Ayun. Then after natin makapag-select or pagkatapos nating i-fill out yung ating brand, size, price. Ayan, ito ulit mong papakita. Ang message box na nagsasabing, success! Shoe updated successfully. Ayan. Aray ko. Yun, okay na. Ngayon naman, ayun. Okay, next naman na i-explain ko is the clear input fields. Which is delete. Di-delete lahat. I-clear lahat. Ayan. Then, after ng clear is the display shoes in the list box. Katulad nung kanina, pag mag-a-add ka ng mga inventories or ng mga values, items, ganun. Ito magpapakita. Ayan, diba? Pakita siya. Ngayon, wait lang. Yan ako nga. Try kong i-landscape. Ayun. Mas maganda pala pag naka-landscape. Ayan. So, kunwari, ito may naka-add na shoe na sa ating inventory. Ang tawag ko dito sa box na malaki, dito, sa after ng add, delete, at saka ng update is shoe inventory. Yun naman. Try natin ulit mag-add na isa pang ID. Sorry, lagyan natin 3. Brand will be, sabihin natin, Fila. Size, sabihin natin, 38. Price will be, 1299. Ayan. Ngayon, pipili tayo. Which one? Add shoe, delete shoe, or update shoe. Hindi naman tayo makaka-delete kapag hindi natin nasa-select yung shoe ID. Hindi tayo makakapag-update kung hindi natin papalitan. So, gagawin natin ngayon is add muna. Okay, shoe added successfully. Okay, then, naandun na siya. Na-add na siya. Ngayon, ang gagawin ko na naman is magsaselect ako ulit ng ID. Kunwari, shoe ID 2. Ganyan. Tapos, delete. Shoe deleted successfully. Ayun. Na-delete na siya. Ngayon naman, ang gagawin natin is mag-update ulit ako. ID 3, brand Fila. Yung brand, palitan natin from Fila to Puma. Ayun. Puma. Yung mga alam kong brand names ng sapatos. Ngayon, papalitan pa ba natin yung size o hindi na? Sige, gawin kong 40. Ngayon naman, sorry. Sa price, ang gagawin ko,
is, mag-a-add na naman ako, of course. From 1299 to, sabihin natin, 1899. Ayan. 19 na. Update. Ayun. Shoe updated successfully. Ayun, napalitan na. From Fila to Puma. From 38 to size 40. And from 1299 to 1899 na price. Yun. Ayan lang po. Sana magets nyo po yung code ko for today's video. Thank you so much for listening po, and sana may natutunan po kayo dito at least. Thank you. Thank you po and good night. Ito nag-kiss.